great life requires a great focus. Kung gusto mo na magkaroon ka ng dakilang buhay, kailangan marunong ka ring mag-focus. Now, hindi natin ini-underestimate at hindi natin minamaliit ang importansya ng pananampalataya. Faith is important. And we need faith in our lives. We need faith in the middle of our journey. Wala pa ho sa atin ang nakarating na kagad sa finish line ng ating buhay kasi nandito pa tayo. Lahat po tayo ay nasa gitna pa lang po ng ating buhay regardless of our age. At para po makasurvive tayo sa mga obstacle, challenges ng ating buhay, kailangan po natin ng matindi-tinding pananampalataya in the middle. In the middle of this journey, all of us needs faith. What kind of faith? Pananampalataya that God can. Pananampalataya that God will. Lahat tayo mga kapatid, kailangan nating maniwala na ang Diyos na pinaglilingkuran natin is able at ang Diyos na pinaglilingkuran natin is willing. Alam niyo ba ang pinakamatinding kaaway ng pananampalataya? Negative mindset. Yung hindi ka na naniniwalang aahon pa kayo. Yung hindi ka na naniniwalang magbabago pa ang iyong sitwasyon. Yung parang hindi ka naniniwalang, kaya ko bang lagpasan ito? Pero gusto kong ipaalala sa inyo mga kapatid, kahit matulog ka na pagkatapos ito, na hindi porkit hindi mo kaya, hindi ibig sabihin hindi kaya ng Diyos. Yung kaya mo at yung kaya ng Diyos magkaiba. Kaya kailangan nating manampalataya na yes, hindi ko kaya, pero alam kong kaya ng Panginoon. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi wala pong exempted sa mga bagyo ng ating buhay. No one is exempted in the storms of our life. Lahat tayo makaka-experience at makaka-receive ng bad news. Lahat tayo matitest. Pwede kang mawalan ng mahal sa buhay. Pwede kang mabetray. Pwede kang madisappoint. Pwede kang malugi. Pwede kang matakot. Pwede kang maging anxious. Pero salamat, ginagamit ng Lord ang mga pagsubok sa ating buhay para tayong lahat ay palakasin. Hindi ka kasi talaga lalago kapag walang struggle. Hindi ka kasi talaga magmamature kung walang resistance. Imagine niyo mga kapatid, kung lahat ng bagay at lahat ng prayer request mo ay madali lang talagang nabibigay ng Lord. Imagine niyo po kung lahat ng prayer natin, as in lahat, once na nag-pray ka, automatic, may LBC mula sa langit na magpapadala ng answered prayer sa atin. It is a dream. Pangarap nating lahat yan. It is great. Ang ganda na kapag nanalangin ka, biglang sumasagot ang Panginoon. Ang problema, magiging mahina ka kapag ano? Think about it. Magiging mahina ka kapatid. Kasi ginagamit ng Lord ang mga obstacle ng ating buhay para palakasin ang ating mga pananampalataya. Gusto ko lang pong i-remind ang lahat ng nangihina at gusto lang mag-quit sa mga oras na ito. Mga kapatid, kung ikaw man ay gusto lang sumuko sa mga pagsubok ng iyong buhay, paalala lang, meron kang otoridad na mas malaki dun sa mga obstacle na iyong pinagdadaanan. You have a weapon to overcome this struggle that you are facing. You have a weapon to overcome these troubles that you are facing. Meron kang boses. At hanggat may boses ka, pwede kang kumanta ng papuri sa Panginoon. At hanggat may boses ka, pwede mong ideklara ang lahat ng sinasabi na salita ng Panginoon. Yung miracle nasa bibig mo na eh. Sabi mo nga sa katabi mo kapatid, the miracle is already in your mouth. Bubukas mo na lang yan. Kasi kung ano-anong pagmamaritis kasi lumalabas eh. O ang ilabas mo dyan kapatid, yung mga salita ng Panginoon. You have to speak up. And you have to speak with faith. Huwag mong iaalaw na yung mga storm ng buhay mo will silence that voice. You have a voice. And you can always quote the scripture kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon so that all of us will be delivered sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Pero salamat mga kapatid, yes, ang pananampalataya ay importante. Pero ang pananampalataya kailangan ng tamang perspective. Distraction is limiting your ability to experience the possibility. I said it again. Distraction limits your ability to experience the possibility. The text that we are in, mga kapatid, yung binabasa nating text, ang mga disciple ay nagko-cross sa Sea of Galilee at yung dapat na boat journey, naging test journey. Nararanasan niyo ba minsan yun? Yung, nung nagkaroon ka ng problema, sabi mo, Lord, di mo naman ako in-inform. Ganito pala katindi pagdaday. Yung nag-asawa ka, yung saya-saya mo, yung parang, yung kasal mo, excited ka. Tapos 1 year into the marriage, sabi mo, Lord tama na to Gantong level lang ng hirap. Okay na kami dito. Yung konting inisan, bati-bati konti,
yung nandun siya sa CR, nandito ako sa kwarto, ganun-ganun tulog lang, Lord. Okay na ako doon. Sabang tumatagal, okay, nagiging babae ka na, lumalayas ka na pag nag-aaway kayo, yung mga ganyan. Parang sabi mo, Lord, ang saya namin dati. Dati pagka nagtatampo yung asawa ko, sabi ko, cute ng asawa ko, no, pag nagtatampo. May ganun ka pa, no? Minahal mo siya sa pagiging cute niya. Pero habang tumatagal yung pagsasama, parang sabi mo, parang I did not sign up for this. Parang hindi naman ito yung pinirmahan kong kontrata. Akala ko masaya. Alam niyo, ganyan yung mga disciples. Inutusan lang sila ng Panginoon tumawid ng Sea of Galilee. It was supposed to be a boat journey. Napaka-smooth lang dapat. Pero yung boat journey pala, may test pala yun. Naranasan niyo ba sa school dati, papasok ka lang dapat? Tapos biglang yung teacher mo, sabi niya, surprise, may exam tayo ngayon. Tapos kung kailan si ma'am, maraming teacher sa member natin, huwag kayong ma-offend. Pero talaga, magaling din kayo manurpresa eh. O yung mga teacher natin, di ba? Yung parang bigla na lang may test tayo. At kung kailan ka, pansinin niyo to, kung kailan ka hindi nag-review. At kung kailan ka puyat na puyat. Sabi mo pa nun, isang episode lang talaga, Lord. Isang episode lang talaga, Lord. Naging isang season. Kung kailan ka puyat na puyat, sabi ng teacher mo, may exam tayo. Ganun yung nangyari sa mga disciple eh. Tatawid lang sila, ilang minuto lang eh. Sabi ng scripture, habang sila'y nasa gitna ng Sea of Galilee, umihip ang hangin at ang alon ay lumaki. They did not sign up for this. Na sa sobrang takot nila, sabi ng Bible, lahat sila ay nagsigawan. Nung may nakita silang biglang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Now, sabihin ko ba edad ko? 36 years old na po ako. Wala pa akong nakitang tao na naglakad sa tubig. Ang turo sa akin noon, ang tubig, nilalanguyan, hindi nilalakaran. Kaya nakaka-relate ako sa mga disciple kapag ang sinasabi nila, nung nakita, sabi ng Bible, nung nakita nilang naglalakad si Jesus sa tubig, napagkamala nilang multo. Mali nga yun, dapat nga muluan lang, kasi isa lang naman si Lord, di ba? We have one God. Muluan. Pero watch this. Sabi ng verse 25, Jesus went to them walking on the sea. Sumigaw sila, it is a ghost. But immediately, watch this, every time you shout for help, God is always there. Ang sabi ng Bible, immediately, Jesus spoke to them 3 phrases. Be of good cheer, it is I, don't be afraid. Hindi ko alam kung sino po ang kinakausap ng Panginoon dito, pero alam ko ito lang yung kailangan mo ngayon. Be of good cheer. It is I, sabi ng Panginoon, the eye of the storm. Jesus, sabi niya, don't be afraid. Huwag kang matatakot. Sabi ng scripture, nung nakita ni Peter na si Jesus ay naglalakad ng tubig, ikaw ba naman, nakita mo yung hindi posible, naging posible. Now, bigyan ko lang kayo ng context, ano? Si Peter, fisherman. Mangingisda. Correct? Ang pinakamalapit sa paglalakad sa tubig na nakita niya, flying fish. Yun na yung pinakamalapit. Wala pa siya nakitang naglalakad sa tubig. Kaya nung nakita niya naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, natakot ang lahat ng disciple. Pero si Peter, ang sabi niya, Lord, kung ikaw talaga yan, hayaan mo kong lumapit sa iyo. Now, dito maraming Christian nagkakaroon ng para bang maling connotation. Hindi pinangarap ni Peter na makalakad sa tubig. Ang gusto niya lang makasama si Jesus. Ulitin ko ulit. Marami kasi sa atin masyadong mataas yung pangarap natin. Nakapokus ka na sa pangarap mo. Nakalimutan mo na yung presensya ng Panginoon. Kaya pag bumagsak ka, minsan sinisisi mo si Lord, Lord, nasaan ka ba? Sabi ng Lord, di ka naman kasi pinapapunta dyan eh. Sabi ni Lord, ako pa nasisi. Sinabihin na kitang wag yung lalaki na yan, di ba? Hindi nga Christian yan eh. Yung hindi niya inakalang posible, naging posible. Kaya sabi niya, Lord, let me come to you. Let me walk on the water with you. The main motivation of Peter was just to come to Jesus. And I believe if I will interpret, parang yung paraan ng pangungusap sa akin ng Panginoon dito is that, siguro sinasabi ni Peter, Lord, may bagyo dito. The wind was boisterous. The wind was contrary.
Hindi ko na kaya to. I want to be in your presence. And I'm sure lahat tayo may ganung mindset, mga kapatid. Na kapag may mga pagsubok sa ating buhay, Lord, ayoko na dito. Gusto kong makasama na lang kita. Ang sabi ng scripture, nung sinabi niyang, Lord, let me come to you on the water. Ang sabi ni Jesus, come. One word, lumapit ka. Ang sabi ng Bible, si Peter, lumabas ng kanyang bangka. Sabi mo nga sa katabi mo, labas-labas din pag may time. Yung lockdown nag-iis now, labas-labas din. Anong ibig sabihin nito? Alam niyo ba mga kapatid na yung bangka dito, I believe is a picture of safety. Safe. Comfort zone. Yung bangka dito naniniwala ko is a picture of nakagawian. Normal. Comfort zone. At nagsettle ka na sa bangka mo. Kaya hindi mo maranasan yung imposible. Ang nararanasan mo lang yung normal. Lumulutang sa tubig. Gusto mo bang maranasan yung abnormal? Habang sila nagpapalutang-lutang, si Peter naglalakad. When Jesus invited Peter to walk on water, it was a challenge for Peter to get out of his comfort zone. And when God is asking you to follow me, and when God is asking you, give, kapag sinabi ng Panginoon sa iyong magsimba ka, magbasa ka ng Bible, manalangin ka, hindi lang yan basta utos, challenge yan ng Panginoon to get out of your comfort zone. Masyado ka na kasing busy sa maraming bagay pero wala kang oras sa Kanya. Tapos gusto mo maranasan yung abnormal? Sabi ng Panginoon, come, I want you. Sabi ng scripture, umakbang si Peter palabas ng bangka. Alam niyo, natutuwa ako, binabasa ko ito, sabi ko, Lord, salamat sa word mo sa Gia Kamanaba. Na ang mga tiyaga Gia Kamanaba hindi lang pang bangka, pang eroplano pa. Hallelujah. Bakit? Kasi may mga global family tayo all across the world, mga kapatid. Amen. Comment nyo nga sa comment section kung kayo ay kailangan mag-eroplano pa papunta dyan. Marikina, Baliches. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka lang pang bangka. Pero ang sabi ng scripture, verse 30, habang si Peter ay naglalakad sa tubig, nung nakita niya yung hangin, di ko alam kung paano nangyari yun kasi yung hangin di ko pa nakikita. Pero siguro nakita niya yung epekto ng hangin. Nung nakita niya yung epekto ng hangin, na yung hangin ay boisterous, he became afraid. Natakot siya. At nung natakot siya, he began to sink. And he cried out, Lord, save me. When he saw the wind, nung una nakatingin siya kay Jesus, pero nung nagsimula siyang tumingin sa epekto ng hangin sa kanyang kapaligiran, ang sabi ng Bible, nagsimula siyang lumubog. Look at this. Si Peter and si Jesus ay parehong nakalakad sa tubig. Anong difference? Yung tubig ba? Ba't lumubog si Peter at si Jesus hindi? Baka iba yung tubig na nilapakan ni Peter. Mababa buoyancy. Kaya lumubog agad siya. No, it's not the water. Alam niyo ang difference between Jesus and Peter? Focus. Kasi si Peter, nung nakatingin lang siya sa ating Panginoong Yesus, he was able to do the impossible. Nagawa niya yung imposible, yung makalakad sa tubig. But the moment na tinanggal niya yung kanyang focus, bigla siyang lumubog. And I believe this is an answered prayer for some of you. Marami sa inyo ang nagtataka, Pastor, ginawa ko naman ang lahat, nagbabasa ako ng Bible, ginawa ko lahat, pero bakit parang pabagsak pa rin ang aking buhay? Bakit parang nilulunod pa rin ako ng kalungkutan, nilulunod pa rin ako ng napakaraming bagay, and I feel like I am a failure? Huwag na kayo magtaas ng kamay, but I know somebody in this hall and somebody out there is experiencing na parang kayo ay failure. Parang wala na tayong ginawang tama. Pero what if I tell you, mga kapatid, na kaya ka nag-fail ay hindi dahil failure ka. Pero posible kaya ka nag-fail kasi may problema ka sa focus. Think about it for a moment. What if ang talagang destination mo, mananalo ka sana sa mga bagay na ikinatalo mo? Posible kaya, mga kapatid, na kaya tayo natatalo, hindi dahil we are not good enough. Because many of you, mga kapatid, iniisip natin, kaya tayo bumagsak, kaya tayo natalo, kaya ka bumagsak sa board exam, hindi sapat ang iyong kaalaman. Na kaya ka nag-fail, hindi sapat ang iyong experiences. Na kaya hindi ka na-promote, kasi kulang ka sa credentials. Pag tinignan yung biodata mo, kompleto naman. Pero sabi mo, bakit ako nag-fail pa rin?
Posible ba mga kapatid na ang mga failures natin ay hindi dahil failure tayo? At ang mga failures natin ay hindi dahil meron tayong problema, kundi ang failure natin ay bunga ng kakulangan natin sa focus? Posible ba na yung kakulangan natin ng blessing, hindi lagi, pero posible ba na yung kakulangan natin sa blessing ay epekto ng kakulangan natin ng focus? Nananalangin ka sa Lord ng promotion, nung hindi mo nakuha yung promotion, sabi mo, Lord, ganun ba talaga? Failure ba talaga ako? Hindi ba talaga ako qualified? Or posible rin mga kapatid na qualified ka sana, pero kapag may trabaho ka, may iba kang pinagkakaabalahan. So it's not the lack of blessing, it's a lack of focus. Lahat tayo nangangarap ng great marriage. And I'm so blessed to have Jenny in my life. Pero hindi lahat ng marriage nagsasucceed. At hindi ko sinasabing ang aming marriage, sana, Lord, huwag naman sana. Amen? Ay walang imperfection. Lahat ng marriage may imperfection. Pero posible kaya mga kapatid na kaya nag-fail yung marriage because hindi dahil hindi ka mabuting asawa, kundi dahil hindi mo na pagfokusan yung relationship. So it's not about you. It's not about your ability. It's your focus. Bakit ko sinasabi ito mga kapatid? Because we live in a distracted society. At kung hindi tayo marunong mag-focus, mawawalan ka talaga ng abilidad mag-enjoy. Do you understand mga kapatid what I'm saying here? Many of us, hindi kayo ito, many of us are so glued to distraction. We are so glued to social media. We're so glued to all this distraction in our life. Mga circumstances. Amen. And even our friends sometimes can be a distraction. Oppositions can be a distraction. Circumstances could be a distraction. Unbelief could be a distraction. Social media could be a distraction. Sino sa inyo naniniwala yung friends minsan distraction? Lakas ang amen mo, katabi mo yun. Sino sa inyo naniniwala minsan ang ating kaibigan ay minsan distraction? Ang mga opposition sa buhay minsan distraction. Ang mga circumstances minsan distraction. Yung unbelief minsan distraction. Yung social media minsan distraction. Hindi nyo na-gets eh. Yung friends, distraction. Yung opposition, distraction. Your circumstances, distraction. Unbelief, distraction. Social media, distraction. Gets? Yung friends, distraction. Opposition, distraction. Circumstances, distraction. Unbelief, distraction. Social media, distraction. Gets? Yung friends, letter F, distraction. Yung opposition, letter O, distraction. Yung circumstances, letter C, distraction. Yung unbelief, distraction. Yung social media, distraction. Focus! Sabi na isa, pala yun. Kailang ulit pa. Bakit ko sinasabi ito mga kapatid? You cannot walk on water distracted. If you want to walk on water, you have to focus because focus is a weapon. There are a lot of things that are beyond our control. Hindi mo makokontrol, pero yung kaya mong kontrolin yung focus mo. Marami sa atin na distract tayo ng maraming bagay because of this turmoil that is happening in our life. But right now is a special season for Gia Kamanaba. May reminder ang Panginoon sa atin. Focus. What do you really want to happen in your spiritual journey? Focus. Ano ang gusto mo mangyari sa iyong pamilya? Focus. Anong gusto mo mangyari sa iyong career? Focus. Sabi mo sa katabi mo, you have to focus. Because that's the only thing that you can control. Nakakalakad si Peter sa ibabaw ng tubig until nawala yung kanyang focus. May vision pa rin siya pero wala na yung kanyang focus. Eh marami sa atin may vision pa rin pero wala na yung ating focus. Do you want your vision to become a reality? Don't lose your focus. Alam niyo, sa lahat ng mga staff natin dito sa church, ang lagi ko sinasabi sa kanila, stay focused. You know why? Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, minsan may honeymoon stage. Sa una parang exciting. Masaya. Pero habang tumatagal, mas papunta sa exciting part, syempre. Habang tumatagal, may mga challenges, may mga opposition, may panghihina, may pagkapagod. There are a lot of crying nights and sleepless nights. But you have to stay focused. Ang sabi ng Colossians 3, set your minds on things above. Focus.
Ang sabi ng Philippians 4, let your eyes look directly ahead. Focus. Ang sabi ng Matthew chapter 6, do not worry about tomorrow. Focus on the present. That's a statement of focus right there. Kasi kapag nag-aalala tayo sa bukas, sinasabotahin mo na yung bukas mo, hindi pa nagsisimula. At ang matindi pa mga kapatid, masyado nating inaalala ang lahat ng bagay, pero wala ka ng pinapanalangin. Lahat inalala mo na, pero wala kang pinanalangin. Ang utos ng Lord, ipanalangin mo lahat, tas huwag ka mag-alala. Binaliktad natin. Inalala natin lahat, tas hindi na natin pinag-pray. Actually, pinag-pray mo, pero pinalo up mo lang kay Lord. Lord, follow up lang ha, 32 na po ako, wala pa naliligaw. Kaya yung mga single na mga babae dito, huwag kayong maghahanap ng playboy. Mga lalaki talagang, ang hanapin nyo, wag playboy. Ang hanapin ng mga babae, prayboy. Amen. Hallelujah. Yung mga marunong manalangin. Ang sabi ng Hebrews 12, let us fix our eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Kailangan mong maging mapili sa mga bagay na paglalaanan mo ng pansin. Hindi lahat ng bagay deserve ng iyong attention. Hindi lahat ng bagay deserve ng iyong focus. You have to choose what you listen to. And you have to choose who you listen to. It matters. Yung mga pinapalaki mo, it matters. So choose who you magnify. Ang sabi ng Psalms 34 verse 1, magnify the Lord with me. So sino dapat ang minag-magnify? Yung problema ba? Yung suliranin ba? Yung takot ba? Yung anxiety ba? Hindi sinabi ng magnify your anxiety. Ang sabi, magnify the Lord. Ang tanong, malaki na si Lord, ba't mo pa ma-magnify? Ang mga minamagnify lang natin yung maliliit, di ba? Eh si Lord malaki na, ba't pa kailangan i-magnify? Hindi natin minamagnify si Lord kasi maliit si Lord. Minamagnify mo siya kasi maliit tingin mo kay Lord. Kaya kailangan mong turuan ang iyong sarili na every time may problema, yung namamagnify mo, yung tinututukan mo na magnifying glass problema. Sabi ng Lord, magnify the Lord. Ang palakihin mo sa iyong puso ay yung kapangyarihan ng ating Panginoon. You have to choose. Kailangan mo mamili kung sino ang paglalaanan mo ng pansin. Kasi not everything in your life you can control. Naalala ko yung mga Israelites, nung sila ay inutusan ni Moses na magpunta ng lupang pangako para mag-espiya. Do you remember the story? After 40 days, bumalik sila, iba-iba yung kanilang report. Tignan nyo to. Ang sabi ng Numbers chapter 13 verse 25. Are you still with me? Ang sabi ng verse 25, after exploring the land for 40 days, the man returned to Moses, Aaron, and the whole community of Israel at Kadesh in the wilderness of Paran. They reported to the whole community that they had seen. Everybody say seen. So nakita nila. Right? They had seen and showed them the fruit that they had taken from the land. So nakita nila may bunga. At yung bunga malaki. Pero hindi lahat na nakikita mo na pagpopokusan mo, di ba? Tignan nyo, verse 27. This was the report to Moses. We entered the land you sent us to explore. It is indeed bountiful country, a land flowing with milk and honey, and here is the kind of fruit it produces. Verse 28. But, lahat ng, kahit gano'ng kaganda yung sinabi niya nung una, pag may but na yan, wala na lahat yan, ninenegate niya lahat ng sinabi niya. Ay, may sinabihan ka, ang ganda mo, pero, alam mo, love na love kita, pero, parang, ang ganda ng lupa, but the people living there are powerful, their towns are large, their towns are fortified. We even saw, ayan na naman, we even saw the giants there, the descendants of Anak. Verse 29, the Amalekites live in the Negev, the Hittites, Jebusites, Amorites, Parasites live in the hill country. The Canaanites live along the coast of Mediterranean Sea and along the Jordan Valley. But Caleb, hallelujah, tried to quiet the people as they stood before Moses. Let us go at once to take the land. We can certainly conquer it. Grabe, nakakatuwa si Caleb, no? Habang lahat negative, sabi, hindi, kaya natin to. How many among you are praying for Caleb's spirit? Habang lahat nagre-reklamo at nakakita ng negative, nandun ka para sabihin, hindi, malaki ang Diyos natin. Verse 31, ito na. Kapag talaga positive thinking ka, may mga ano talaga eh. Verse 31. But the other men who had explored the land with him disagreed. Saan ba ito napunta?
We cannot go up against them. They are stronger than we are. So they spread this bad report. Hindi ka na nakontent. Pansinin yung mga negatibo talaga, hindi na nakontento sa kanila na lang, no? Kinakalat pa talaga nila yung kanegahan nila, no? So they spread the bad report among the land, among the Israelites. The land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. All the people we saw were huge. Yung nakita ng iba, ang laki ng prutas. Yung nakita ng iba, ang laki ng higante, ng kalaban. Verse 33, we even saw the giants there, the descendants of Anak next to them. We felt like grasshopper. That's what they thought too. Tingnan nyo to ha. They saw the same thing, pero magkaiba yung kanilang interpretation. So, it's not a problem really of what you see. It's a problem of what you focus on. I say that again. Most of the problems that we are facing, most of the fear that you experience, is not really about what you see, but what you focus on. Hindi natin sinasabing, pag may problema, huwag pansinin. Ang sinasabi natin, pag may problema, ibahin yung focus. We don't underestimate, we don't deny the problem, but we are saying, kung malaki ang problema, mas malaki ang Diyos. Kung malaki ang kasalanan, mas malaki ang kapatawaran ng Panginoon. Kung mas matindi ang sakit, mas magaling na doktor ang ating Panginoon. Hindi natin sinasabing, wala akong sakit, wala akong sakit, wala akong sakit. Hindi faith yan, kasi nungalingan nyo. And tayo sa religious circle, ang galing natin sa ganyan, may sakit na tayo, wala po akong sakit. Glory to God. May sakit ka! Pero naniniwala ka lang, mas matindi yung nagpapagaling na Diyos sa iyo. Kasi meron kang pananampalataya that God will heal you. Do you understand, mga kapatid? So it's not really the problem of what you see. It is a problem of what you focus on. Marami sa atin, malaki ang pananampalataya pero walang focus. Marami sa atin, merong talento pero walang focus. But it is high time for us as a church to be reminded, mga kapatid, that whatever we are facing, whoever is in front of us, kahit gaano katindi ang giant, kahit gaano katibay ang walls, meron tayong Diyos na mas mataas, mas malakas, at mas malaki. And let me just talk to somebody right now. I know you are scared, but the secret of life na mayroong kapayapaan is for you to learn how to focus on Jesus. I say that again. Alam kong takot ka, kapatid, pero ang tunay na susi ng kapayapaan ay kapag natutunan natin mag-focus sa ating Panginoon. Kaya marami sa atin ayaw magpagamit sa Lord kasi nakapokus ka sa mali sa iyo. Ayoko magpagamit kay Lord. Kulang ako sa talento. Ayoko mag-sign up sa mga link up group. Wala akong time. Madalas, mga kapatid, kaya hindi tayo makapag-step up in faith kasi nakafocus tayo sa mali sa atin. Nakakaya naman kay Lord, Pastor. Ganito lang kasi ko Tingin mo ba nung tinawag ka ng Panginoon, hindi niya alam kung sino ka talaga? Alam niya na yun. Alam niya lahat ng kahinaan mo. Pero sa kabila ng kahinaan mo, tinawag ka niya. Sa kabila ng kahinaan mo, pinili ka niya. Sa kabila ng ating kasalanan, pinatawad ka niya. So instead of focusing on your mistake and focusing on what's wrong with you, focus on what's right with God. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Ano ba ang instruction ng ating Panginoon? Yun yung pahalagahan natin because the thing that matters to you will determine your destination. Kung anong mga bagay na pinapahalagahan mo, yun ang iyong pupuntahan. Right? Tanongin mo yung katabi mo. Ano ba mahalaga sa'yo talaga? Ayaw mo tanungin din, di ba? Ako din, parang tagilid din yata ako dito, Pastor. Ako din, parang ganun Di ko na nga alam Pero, kailangan mo mamili, kapatid. Naalala niyo si Nehemiah, nung ginagawa nila yung Jericho Wall, in-invite siya, may message ako dito saying no to oh no. Habang umakyat siya si Nehemiah, kinoconstruct nila yung Jerusalem Wall. Si Sanballat, Tobiah at Geshem nilapitan siya, nagpadala ng mensahe, punta ka dito, sa oh no, kailangan ka namin. Ang sabi ni Nehemiah, Nehemiah chapter 6, I'm doing a great work and I cannot come down. Masyadong mahalaga yung pinagpopokusan ko ngayon para pumunta dyan. Ang sabi nila, emergency, emergency. No, I'm doing a great work and I will not come down. Posible kasi yung mga emergency natin, distraction lang talaga.
Do you understand, mga kapatid? Sabi niya, I'm doing a great work and I will not come down. Balik tayo kay Peter. Nung si Peter, pinix niya yung kanyang mata sa ating Panginoon, nagawa niya yung imposible. Pero the moment na tumingin siya sa symptoms, circumstance, bank account, problema sa pamilya, sabi ng scripture, nagsimula siyang lumubog. Pumasok ang takot kasi mas na-magnify niya at pinalaki niya yung problema kaysa sa ating Panginoon. Basic lang, no? Pero hindi natin talaga nagagawa. Basic lang, ano? Pero minsan distracted. In fact, habang nakikinig ka ngayon, distracted ka. Social media. Basta may nag-message. I believe, mga kapatid, as I close, nung sabi ng scripture, nung lumubog si Peter, Jesus came to the rescue. Hinabol siya ng Panginoon. Inalalayan siya ng ating Panginoon. At siya ay nakaahon. Which made me realize, mga kapatid, alam mo kung tayo ay nasa sitwasyon na ganun, kung i-interpret ko lang sa normal na sitwasyon ng ating buhay, anong ginagawa natin pag nakakaranas tayo ng mga pagsubok? Diba sabihin natin, Lord, ilabas mo ko sa pagsubok. Lord, ilabas mo ko dito sa financial problem namin. Iba nga, extreme eh. Lord, ilabas mo ko dito sa asawa ko talaga. Lord, ilabas mo ko sa utang na to. Lord, ilabas mo na ako dito sa scam na to. Gusto natin, Lord, ilabas mo na ako. Ilabas mo na ako. What if, instead na mag-pray ka na ilabas ka ng Lord, ipag-pray mo na pumasok siya sa sitwasyon ng iyong buhay. Siya yung sumakay sa sitwasyon mo. Siya yung pumasok sa iyong sitwasyon because most of the time, we are praying to God, Lord, gusto ko na makaalis. Lord, gusto ko na makatapos. Lord, matapos na to, matapos na to, matapos na to. Pero what if, ang maging panalangin natin, Lord, I need you right here. I need you in my relationship. I need you in my financial problem. May problema ang aking anak, hindi ko na mapapalabas to. Pero pumasok ka, Lord, sa sitwasyon ng aking buhay. Pumasok ka sa puso ng aking mga anak. Kung may mga school deadlines, hindi ko na ito matatakasan, Lord, pero pumasok ka sa sitwasyon ng aking buhay because I need you right now. Because I know that when we are in God's presence, kapag tayo ay kasama natin ng ating Panginoon, alam natin that even the impossible became possible. Kapatid, let me just say this to you. With all humility, hindi mo yan kaya mag-isa. Huwag mo kasing sinosolo. So Luis Tayarn, hindi ka K-pop, hindi ka pop star, huwag mong soloin ang mga problema. Ibigay mo sa Panginoon, sabi ng 1 Peter, cast all your cares upon Jesus. Ibigay mo lahat ng iyong alalahanin sa ating Panginoon. Ang bigat-bigat mo, gusto mong lumakad sa tubig. Let go of everything and allow God to move. And instead of praying, Lord, baguhin mo nga yung sitwasyon ko. Lord, baguhin mo na lang ako. Kasi minsan ginagamit ng Lord ang mga bagay na ito para palakasin tayo. Gusto ka ng Lord gawing fireproof. So huwag ka na magtaka pag dumadaan ka sa apoy. Paano ka matitesting na maging fireproof kung hindi ka dadaan sa apoy? Dadaan ka talaga, Brad. May mga pagkakataon talaga may bagyong daraan sa buhay mo. May mga setback sa karir, dadating yan. Mawawalan ka ng project, darating yan. Mawawalan ka ng trabaho, darating yan. Magkakaproblema sa pamilya, darating yan. Darating yan. Pero ang maganda, kahit dumating yan, hindi ka soloist. Hindi ka soloista. Kasi alam mong kasama mo ang Panginoon. So sabi ni Lord, help me, save me Lord, save me Lord. Sabi ng Lord, invite mo kaya ako? Invite mo kaya ako sa sitwasyon? Kaya kahirap na hirap wala ako eh. Pinalayas mo ako eh. Dinidisiplina ka, tinakasan mo yung disiplina kasi. Tinitest ka, tinakasan mo yung test. Tinuloy mo pa yung ginawa mo ng grade 1 to grade 6. Sabi ng Lord, sabi ni Peter rather, Lord, let me come to you on the water. And Jesus said, come. The main motivation is to be in the presence of the Lord. Ang sabi ng scripture, nung nagsalita ang ating Panginoong Yesus, Shalom, be still. Ang sabi ng scripture, yung langit, yung ulap o yung bagyo, at yung hangin, tumila, huminto. Alam mo kung makakapagsalita lang yung hangin, nang sinabi ni Jesus, stop! Shalom! Okay, boss. No problem.
ikaw masusunod. When Jesus spoke, even the storm surrendered to Him. Even the winds follow Jesus. Even the waves follow Jesus. Bakit mga kapatid? He is omnipotent. Makapangyarihan yung Diyos mo. Ano sabi ng scripture? If God is for you, who can be against you? Discouraged ka ba? Fix your eyes on Jesus. Takot ka ba? Fix your eyes on Jesus. May problema ba? Fix your eyes on Jesus. Meron bang setback sa buhay? Fix your eyes on Jesus. May problema ba sa relationship? Fix your eyes on Jesus. Because we believe, mga kapatid, as long as we focus on His presence and we focus on Him, alam natin, mga kapatid, na nandyan siya lagi to the rescue. Dumating man ang pagbagsak, nandyan siya para tayo sagupin. Stop being glued to distraction and start focusing on your Savior, Jesus Christ. And I tell you this, you will experience something that you've never experienced before. You will be in places that you've never stepped foot before kasi alam natin kasama natin ang ating Panginoon. Can we just stand to our